Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lahat ng papuri ay para kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Naway ang kapayapaan at pagpapala ay mapasa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pamilya at sa lahat ng kanyang mga kasamahan. Mga kapatid sa Islam, sa panahon ngayon, parang normal na ang pagkakaroon ng boyfriend o girlfriend. Pero bilang mga mananampalataya, dapat nating itanong ito. Kung ito ba ay pinahihintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala? Sinabi ng Allah sa Quran, nagbigay ng babala ang Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran at sinabing, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. At huwag kayong lumapit sa zina. Tunay na ito'y kahalayan at masamang daan. Hindi lang po ang mismong zina ang ipinagbabawal, kundi pati ang paglapit dito. So ngayon, ano ang mga paraan ng paglapit sa zina? Nandyan ang pagkakaroon ng sekretong relasyon, pakikipaglambingan or pakikipaglandian sa chat or text, pakikipagkita ng walang mahram, pagkakadikit ng katawan. Lahat ito ay daan patungo sa haram. At nagbigay din ng babala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi niya na ang mata ay nangangalunya, ang kamay ay nangangalunya, ang paa ay nangangalunya, at ang ari ang siyang magpapatunay o magtatanggi nito. Kaya kahit wala pang nangyaring matinding pisikal na ugnayan, kapag tumingin ka na may pagnanasa, ibig sabihin nagzina yung mata. Kapag hinawakan mo siya, nagzina yung kamay. Kapag naman nakipagkita ka ng palihim, nagzina yung paa. Isa pa pong babala mula sa sugo ng Allah. Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walang lalaking nag-iisa sa isang babae, maliban na si Shaitan ang ikatlong kasama nila. Kaya yung mga private na usapan, secret dates, video calls na may halong lambingan, nandiyan si Shaitan upang tuksuhin kayo sa haram. Sasabihin ng iba, pero Ustad, mahal ko siya. Pero naman ang intensyon namin. Kapatid, ang intensyon ay hindi sapat kung ang paraan ay mali. Hindi pwedeng gawing berindong dahilan ang pagmamahalan o ang pagmamahal para gawin ang ipinagbabawal ni Allah. Kung mahal mo talaga siya, ilalapit mo siya sa landas ng Islam, hindi sa kasalanan. At kung mahal ka rin naman niya, hindi ka rin nahayaan sa haram. Hahanap siya ng paraan na gawing halal ang relasyon nyo, ang nikah. Ngayon, hindi bawal ang magmahal sa Islam. Ang bawal ay pagmamahalan sa maling paraan. Kung may gusto ka sa isang tao, magdasal ka ng istikhara. Ipaalam sa magulang. Magkausap kayo na may hangganan at may tagapamagitan at kipaganda na magpakasal na. Dito makikita ang tunay na respeto, takot kay Allah at intensyon na dalhin ang relasyon sa Jannah, hindi sa kapahamakan. Ang boyfriend, girlfriend ay maaaring sweet sa simula pero puno ito ng fitna, lungkot at kasalanan. Mga kapatid, marino sa Quran at Hadith na haram ang boyfriend-girlfriend dahil ito ay daan patungo sa zina. Pero kung ikaw ay kasalukuyang nasa ganitong sitwasyon, huwag mawalan ng pag-asa. Ang Allah ay Ar-Rahman at Ar-Rahim. Magsisi tayo, talikmuran natin ang haram, humingi tayo ng taubah, at magsimulang muli sa tamang paraan. Ya Allah, patatagin mo kami sa landas ng kadalisayan at ilayo mo kami sa tukso ng haram na pagmamahalan. Amin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.